So sabi po dito, enter you in the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go and therein. Verse 14, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So purihin po at Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po yung manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa umagang ito. Sa muli na kami po ay narito, nagsama-sama. At lahat, agad din po yung mga naka-join sa Google Meet. Nawa ngayong umaga o Diyos ay kami po ay magkaroon ng humility na ano po aming marinig ngayon ay makapagbigay po sa amin encouragement na magpatuloy na maglingkod sa iyo sa kabila ng aming naranasan, mga pagsubok, mga karamdaman, kasakitan, mga kawalan, ay nawa ito hindi maging magsilbing hindi maging hadlang upang kayo po aming sambahin, luwalatiin sa banal pong pangalan. Ngayong umaga o Diyos, pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa iyong kapangyarihan. Nawa ang banal ng Espiritu ang magturo sa lingkod Diyos sa bawat isa sa amin, na maunawa namin ang kapayagan na ismong iparating sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa lahat po na naka-join sa Google Meet at din sa lahat ng narito. Nawa pangunahan po ang bawat isa sa amin na magkaroon kami ng focus, humbleness at teachable spirit na matanggap namin ang aral mo na ayon lamang sa iyong mga salita. Lahat mo ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sumaka po na kayo kapatid at muli, isang magandang umaga. At yun po, napakarami nating naka-join sa Google Meet, Luzon, Visayas at Mindanao. Yun, so talagang ganun talaga. Kaya sa mga darating na araw, ako na lang po ang natitira dito sa church. Wala na akong dadalo. Puro naka-Google Meet na lang. So nawa, hindi ho dahilan yung Google Meet. Kung emergency lang ho yun. Kung meron kayong emergency, Google Meet lang, no? Pero kung kaya naman, nakaupo lang naman kayo dito, edi nakaupo din kayo sa bahay, di ba? So kung ang Google Meet, kung malayo lang, yun. Pero kung malapit, wag naman yung gawing yung Google Meet. Okay po, so ang pabagat natin pag-aaralan ngayong umaga, kapatid, ay God's divine distinction, the two ways. Yon, pag sinabing the two ways, dalawang daan. Yon. Sabi ng ating Panginoon, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Tapos sa verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Yon. So ito pinag-uusapan natin ay more in practical, no? More in practical na buhay. Dahil kung gusto niyo matuto sa malalim na pag-aaral, mag-join po kayo sa mentoring namin, no? Kagabi, kahapon yata, inabot kami ng ilang oras, 1:00, 2:00, 3:00, mag-alas 4 na. Napagana po yung mga pagtatanungan. Kasi ang sarap pong matuto pagdating po sa aral ng Panginoon, yung pinaka-foundation natin. So, dito po, tinalakay po natin, Panginoon, yung dalawang klaseng daan na pwedeng lakaran ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. Kahit Kristiyano po, tandaan po natin, may tatlong klaseng tao sa mundo. Yung tinatawag na natural man, ito yung mga hindi born again. Kahit anong gawin mo dyan, talagang natural po talaga sa kanila na gawin yung kasamaan, kabuntuhan, makalaman. Natural po talaga sa kanila kasi tinawag sa lang natural man. Yun. Ano po yung ibig sabihin ng natural man? Tingnan na po natin. Natural man, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Anong sabi po ni Apostol na Pablo? But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can know them, because they are spiritually discerned. Ito po yung mga hindi pa born again. Yon. Yung mga taong pagdisiran mo ng Word of God ay talagang ayaw talagang tumanggap. Yun po yung mga natural man. Hindi pa talaga sila born again. Pangalawa, yung spiritual man. Yon. Kayo ba yung spiritual man na? Amen. Born again na ba kayo? Yes. Ang born again at spiritual man, ito yung mga active. Yes. Active na nagbabasa, active na nanalangin, active na dumadalo, lahat ay active. Active na nagbibigay, yun pong spiritual man. Ito naman pangatlo, nako, nakakatakot din po ito. Ito yung carnal man. Yun, born again siya, pero namumuhay sa kabunduhan. Namumuhay sa laman. Namumuhay sa tawag ng kanyang
gusto. So, saan po kayo mga kapatid doon? Sa tatlo. Natural man, spiritual man, o carnal man? Yun, amen. Yun, yung mga nasa Google Meet, nasaan po kayo? Carnal man, natural man, o spiritual man? So, ito pong sulat po ng ating Panginoon sa pamagitan ni Matthew, chapter 7, verse 13, ito po ay encouragement. Hindi ito para tayo po ay pasakitan, hindi para saktan. Tanda po natin na pangaral ng Diyos ay may tatlong dahilan. Kaya nangangaral po ang pastor ay may tatlong dahilan. Ano po yung dahilan? Tingnan po natin yung Ephesians, mga kapatid. Kaya ibinigay po yung mga lingkod ng Diyos ay para hindi tayo pahirapan. Ephesians chapter 4, verse 11, may dahilan kung bakit mayroong mga ngaral. Halimbawa, nawala po ako. Meron pong susunod na mga ngaral po dito. Dahil ang true church ay hindi po mawawala. Yun, may nakaredy na po yun. Kung sino man yun, alam na ni Lord John. Pero ang sabi doon, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Ano ang dahilan? Bakit ibinigay yung mga pastors and teachers? Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So tatlo yung dahilan para sa Tagalog, sa ikasasakdal ng mga banal. Maturity. Kaya kapag tayo dumadalo, ang purpose natin ay matuto, maging mature sa spiritual na buhay. Ilang taon na po tayong baptized, mula nung tayo na-baptize. Sige nga, kayo ang magsabi, at ilang taon na po kayo dito? Ilang taon na po kayo? Na kayo ba ay nasa pagiging sanggol pa? Dalagat binata na ba kayo? O senior citizen na kayo sa pananampalataya? Yon, dapat lumalago. Yun, ang gusto ng Diyos. Yung kalaguan, kaya nga may pangangaral, yung tinatawag na maturity. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Yung lahat ang gustong magpastor, taas ang kamay, mga lalaki. Hindi pwedeng babae ang magpastora. Wala ho sa Biblia na babae magpastora. Mga lalaki lang ang tinatawag ng Diyos na mangaral sa Biblia. Bawal ang babae. Yung gustong mag-preach na babae, huwag kayong pumunta sa primitive. Doon po kayo sa Pentecostal. At pwede kayo doon magpastora, mag-wali-wali doon. Pero dito, hindi natin papayagan. Pwede kayong katuwang ng pastor. Ano pa? Yung pangatlo, for the edifying of the body of Christ. Yun. Sa ikatitibay ng katawan. Tinanong nyo mga kapatid, kapag ang isang bahagi ng katawan mo ay mahina, apektado ba ang buong katawan, Sister Susan? Apektado po. Yun. Pero kapag ang buong mong katawan ay malakas, Brother Ariel. Kaya nung nag-swimming ako, nanalo po ako 200. Yun. Kalaban ko mga kabataan. Yun. Kalabo, dalawa kaming senior, pero kami nanalo. So, kasi malakas ang katawan. Yun. Alam mo, yung dulo sa dulo, Brad, na ano ko eh. Ibig sabihin, pag pinalagaan mo yung katawan mo, kahit may edad ka, lalakas ang katawan mo. Dapat madisiplina yung katawan natin. Lalo na sa spiritual. Ang sabi doon, edifying of the body of Christ. Sa ikalalakas kapag ang bawat parte ng kabahagi ng katawan ng Panginoon ay malakas, di ba? Masaya po tayo lahat eh. Yun. Wala hong gumagawa ng kasalanan. Alam nyo, pag ang isang bahagi ng katawan ng Panginoon ay gumagawa ng kasalanan, apektado ho ba tayo lahat? Apektado po. Yes, amen. Ano, si Brother Ariel, ano bang gusto mong kasalanan, Brad? 10 lang. Di ba, si Brother Ariel ay nagtitinda ng shabu. Ano ang tawag doon? Pag nagtitinda? Puser. Tapos inalok pa si pastor. User. Puser and user. Magkakutsaba pa yung pastor sa kakapatiran. So, kasalanan po yun. Yun. Siyempre yung kasalanan, kapag nalaman po ang katawan ng Panginoon, iisa po kung pamilya tayo mga kapatid eh. Ano man ang ginagawa ng isa, apektado po tayo lahat. Yes, amen. No, hindi po pwedeng hindi apektado tayo. Kaya kung may kapatiran tayong alam na gumagawa, yon, pwede nating i-approach, huwag nating i-chismis. Bawal po ang chismosa at chismoso sa church. Halimbawa, nakita nyo ako. Yon, nakita ko si pastor. May kasamang iba. Chinismis mo naman agad ako. Yon. At kaakbay pa ni pastor, ka-holding hands pa ni pastor.
Ay naku, patay tayo. Yun pala ay kapatid ko. Ang nanay ay Koreana. Tapos i-insist mo na ako. So, pairalin po natin yung biblical truth. Anong sabi ng Panginoon? Kung may puna ka sa isang kapatid mo, anong gagawin mo? Puntahan mo at kausapin ang sarilinan. Ito nangyari po sa akin na hindi ako kinausap ng sarilinan. Yun. Pinagkaisahan. Anong nangyari, di ba? Nasira po yung napakagandang relasyon. Kaya hindi natin pwedeng gawin yung gusto lang natin. Dapat ginagawa natin yung gusto ng Diyos. I-apply po natin na kapag may puna tayo sa isang tao, hindi tayo pupunta sa kabilang kanto, kabilang kapatiran para i-dismiss yung kapatid. Yon, dapat pupunta tayo kanino? Yon, liliwanagan natin. Pwede pa tayo punta kay Pastor. Pastor, totoo ba na si Brother Ariel ay 3 ang anak? Yun, anak lang, Brad. Anak, 3 anak. Sabi ni Brother, pabababa. So, 3 ang anak. Pwede i-confirm natin kay Brother Ariel. Pastor, 3 ang anak ko. Pangalan. Di, ibang ginaisip natin. So, ganun po, para maganda po yung pagsasama natin. Wala hong nasasaktan. Kasi pag chinismis mo na yung isang tao, ang unang nasasaktan po ang Diyos eh. Kasi siya nga ang nakutos na kakausapin ang sarilinan. Ay hindi mo sinunod. Sinong nasasaktan? Siyempre, ang Panginoon. Amen. Ang pangalawa, pag hindi naniwala, may pangalawa eh. Anong pangalawa? Magsama ka pa ng 1 o 2. At kakausapin mo rin, hindi buong barangay ang kakausapin. Dadala ka pa ng isang platon para masiraan yung kapatid. Kasalanan na po yun. So pangatlo, pag ayaw maniwala, sasabihin mo na sa church, mga kapatid. Ayaw maniwala ni Brother Ariel. Talagang, sabi niya, 3 anak lang, pero nagdagdag pa siya. Brother, kasama, yun naman eh. Basta totoong asawa, Brad, okay lang naman eh. Magdagdag ka na. So, kumbaga yung ganun ang process, mga kapatid. Para yung katawan ng Panginoon ay hindi nasasaktan. Yun. Kapag sinaraan mo yung isang kamay, di ba? Binugbog mo yung isang kabilang kamay. Di ba? Damdam mo rin yun. Ikaw rin ang bumugbog, ikaw rin ang masasaktan. Kasi kabahagi ka ng katawang yon. Okay, back to tayo sa atin. Tapunta ba tayo doon? May papasakalye. So, sabi ng Panginoon sa ating bahagi, there are only 2 paths for all mankind. So, 2 lang talaga ang pwedeng daanan natin. Yon, pwedeng kaliwa, pwedeng kanan. Yon. Sabi doon, no middle ground. Walang gitna. God has appointed one way to life and one way to destruction. 2 lang ang pwedeng puntahan ng tao, kapahamakan at buhay at kapayapaan. Anong pipiliin nyo? Kapayapaan at buhay o kapahamakan? Siyempre, wala namang aamin. Wala namang sasabihin, gusto ko sa kapahamakan. Pero bakit marami napapahamak? So, sabi doon, ano yung definition? Punta tayo sa unang bahagi. The wide way o broad way, yung malapad na daan na sinasabi ng ating Panginoon. Na marami daw, na sabi doon, definition and character, wide gate, broad way, easy, spacious, yung malapad na daan pala, na sinasabi na kapahamakan ay marami ang dumadaan doon. Malapad, easy, maalwan, madaling gawin. Spacious, malapad. God, sabi doon, suit the flesh. Yun, kumbaga, yung laman ay matutuwa kapag ginawa mo yung malapad na daan. Ano pa? No self-denial. No strict rule. Walang rule. Walang batas. Kapag gumawa ka ng kasalanan, walang batas-batas dyan. Anong bawal? Ito ang gusto ko. Kahit naririnig kulig-kulig ko si pastor, walang bawal sa akin. Ako ang batas. Ako ang masusunod sa buhay ko. Yon, walang pakundangan ito sa batas ng Diyos. Yung mga lumalakad sa malapad na daan. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Matthew chapter 7 verse ulitin natin. 13, enter you at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go enter it.
Marami daw ang alin, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat ang maluang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkamahamak. Yon. At marami. Ang marami? Ang dooy nagsisipasok. Alam mo yon? Doon sa malapat na daan na patungo sa kapahamakan ay maraming nagsisipasok. Proverbs chapter 14 verse 12. Anong sabi doon? There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kumbaga sa buhay po natin mga kapatid, may mga ginagawa tayo, nakala natin ang dulo ay kabutihan, ang dulo ay kapayapaan, pero yun pala ay dulo ay kapahamakan. Psalms chapter 1 verse 4, ano sabi po doon? The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Ang masama, yon, ang sabi ng Salmes, ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Yon. Kaya tayo mga kapatid, bilang tayo yung mga Kristiyano, ano yung magiging patutunguhan? Ano yung takbo nitong mga masasamang ito? The many, marami, multitudes, lumalakad dito sa malapad na daan. At majority, world's majority, ng tao sa mundo, gustong lakaran yung malapad na daan. Ano yung mga majority na yun? False professors, di ba? Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 24, tinan po natin, Matthew chapter 24, na marami magsisilabasan ng mga false prophet. Matthew 24 verse 5. Verse 5 pa lang. Ang sabi doon, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Yon, napakarami ang madideceive, madadaya. Kasi gusto nga ng mundo yung maalwan na paraan, yung mabilis na buhay na kahit ayaw ng Diyos, basta gusto nila, sugod sila. Ano sabi sa Matthew chapter 24 verse 24? Sabi doon, for there shall arise false Christ, yun, alam mo? And false prophets, and shall show great signs and wonders, and so much that if it were possible, yung alam mo yun mga kapatid, possible, they shall deceive the very elect. Alam mo, very elect na, madideceive. Ay nakakatakot po ito. Alam mong elect na, napunta pa sa mga false prophet. Pag alam mong nagbabal sa Diyos yan, at talagang gustong makinig ng Word of God, sa inyo na-elect siya, na-born again siya, kaya lang nasa maling pananampalataya. Nahikayat siya ng false prophet, mga false teacher. Kaya sa atin mga kapatid, tingnan natin, tayo ba'y lumalakad pa sa makipot na daan o sa malapad na daan? Ang sabi po dito sa Luke 13:24, strive, yun, yung word na strive, to enter in at the straight gate. For many, say unto you, will seek the enter and shall not be able. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sabi ng Panginoon, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Ganon mo yan, gustong pumasok sa makipot na daan, pero hindi mangyayari. Bakit kaya? Kasi hindi naman elect sila eh. Hindi naman sila born again. Gusto lang pumasok. For the time. O, tinan natin, 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. Itong pamanig po ni Apostle Paul kay Timoteo, na ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4, for the time will come. Yon. Ano yung darating na panahon? When they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teacher having itching ears. Alam mo, darating daw ang panahon. Kailan yung panahon na yon? Sa panahon pa lang ni Apostol Pablo ni Timoteo, ay naranasan po nila ito. Sapagkat, sabi niya, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. So may magaling na aral mga kapatid. Yung maraman mo ang sovereignty of God, malaman mo na we are totally depraved in the sight of God. Pagdating sa eternal salvation, hindi nila titiisin ito. Sa kanila, ano ba? May total depravity ang tao? Hindi pwede.
Sa kanila, partial. Sa atin, as a believers of the Lord, we are totally depraved in the sight of God nung nagkasala si Adan at Eva. Wala ho tayong kakayanan na napiliin ang Diyos. Maliban na tayo po ay ma-born again. Biyaya lang ng Diyos na pipiliin natin ng Diyos. Bakit? Mayroon bang humahanap sa Diyos, mga kapatid? Palagay nyo, wala kahit isa. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. We are totally depraved. Totally corrupt ang ating pagkatao. Kaya walang pwedeng ipagmalaki. Kaya sabi doon, ni Apostolo Pablo, sapagkat darating ang panahon, ito mga Kristiyano na ito mga kapatid, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Alam mo, Kristiyano na, ayaw na ng doctrines of grace, ayaw na nila na malaman yung 5 phases of salvation, ayaw na nila na malaman yung preservation of the saints. Ang gusto nila ay lost salvation, ang gusto nila ay accept, believe, and confess. Ito yung mga taong ito, hindi nila titiisin yung magaling na aral, kasi may magaling na aral eh. Ang sabi ni Apostol Pablo, kundi pagkakaroon nila ng kati. Ng tainga. Okay lang kung nangangati talagang tainga, ito, hindi talaga literal na kati. Ang gusto nilang pakinggan, yung gusto nilang pakinggan lang na gusto nila. Alam mo mga kapatid, purihin ang Diyos. Pagtapat ka sa Panginoon, sasagana ang buhay mo. Pagdating sa bahay mo, puno na ang lagayan ng bigas mo. Aba, grabe Itaas sa mga panyo. Pagdating sa bahay nyo, may libo-libo ka na sa iyong lagayan, Sister Susan. Sino bang hindi matutuwa doon? No? Kinikiliti yung tainga eh. Magdala ng walis sa linggo. Ay 1 milyon ang member, Brad. Ilang walis yung kaya? 1 milyon din. Magkano ba ang walis? 5 piso lang ang walis. 5 milyong walis, ibinta mo yan. Di 5 milyon, ang laki ng negosyo. Ganon ang tawag doon, prosperity gospel. Bubulahin ka lang. Dito mga batid, wala ho ditong bula-bula. Talagang masaktan ka na at masaktan. Kaya nahalata ako, nasasaktan mo, takating kayo. Ako na naman pinatamahan ni Pastor. Di ba masaktan kayo? Okay lang. Kasi naman din kayo masaktan at patuloy kayo sa kasalanan. Sabi nga, open rebuke is better than secret love. Yun. Alam niyo yung totoong nagmamahal, nagre-rebuke yan. Kaya kapag nire-rebuke kayo ng pastor, mahal kayo ng pastor. Kasi kung magbubulahan lang tayo dito, bakit nandito pa tayo kung magbubulahan lang, di ba? Mamundok na lang po tayo. Kasi ako kayang mamundok mga kapatid. At pagka after ng 10 years, mag-reunion tayo. After 10 years, walang gupitan ng buhok, walang gupitan ng balbas, walang gupitan ng kuko. After 10 years, pagkita tayo mag-reunion, ano kaya ang itsura natin mga kapatid? Ikaw ba pastor siyan? Oo na. Wag alam mo, after 10 years, reunion tayo, walang gupitan. Walang gamitan ng glota tayo. Ano kaya ang itsura natin, di ba? Pero hindi ganun mga kapatid. Dinisign tayo ng Diyos na every Sunday and every first Sunday of the week ay magkita-kita tayo. Ano ang pinaka-purpose? To strengthen us in spiritual life. Yon. Para magpalakasan, to comfort us. Kasi kung ako lang nagsusulo, kahit pastor ako, nanghihina din ako mga kapatid eh. Kala nyo yung pastor, hanggang si pastor, karabing lakas, ano? Parang walang problema. Tingin lang yung mga kapatid. Akala nyo yung pastor ay Superman. Hindi po. Marami rin kaming dalahin. Marami ka rin ang mga problema. Ano po yon? Sabi dito, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life and few. Alam mo, kakaunti yung lumalakad doon sa makiputadaan. So, tingnan natin yung sabi po dito sa bahaging ito. Ano po yung end and destination ng mga masasama? Yung mga masamang tao. Distraction. Yun ang destination nila. Eternal death. Separation from God. Wrath. Hell. Yun, alam mo yun? Sabi ng Romans 6:23, tingnan natin mga kapatid. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yung resulta ng kasalanan ay kamatayan. Maraming kamatayan sa Bible, physical death,
spiritual death, eternal death, ano pa? Yung death in relationship. Kaya kapag nung nagkasala si Adam at Eva mamatay, di naman automatic namatay sila physically. Pero nawala yung good relationship nila sa Diyos. Di ba? Pinalayas nga sila sa Garden of Eden because of disobedience, because of sin. Ang kasalanan ang nagpapahiwalay. Tignan natin, Isaiah chapter 59. Ano ang sabi ni Isaiah tungkol sa kasalanan? Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Ang sabi doon, behold, the Lord's hand is not shortened that I cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities, ano daw? But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid face from you that he will not hear. Kundi pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ayon. Kapag ang Kristiyano po ay may ginagawang kasalanan, kahit anong klase mong prayer, magtumbling ka man, mag-acrobatic ka man, Lord, ito na, magpipray ako. Pray ka ng pray, hindi ka pakikinggan. Kasi alam ng Diyos yung iniisip mo, alam ng Diyos yung haka ng puso mo, doon nakatingin ang Diyos. Kaya hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Kaya ayusin muna natin yung puso natin. Sabi nga ng Proverbs 4:23, tingnan natin, Proverbs chapter 4 verse 23, sabi ni King Solomon, 4:23, sabi po niya, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Lahat ng issue ng buhay, pag-ibig, relasyon, lahat yan, saan ang gagaling? Sa puso. Kaya pinababantayan. Yun, bantayan mo sa Tagalog, no? Sabi doon, ingatan. Yun, ingatan daw eh. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Buong sikap, iingatan natin yung puso. Di ba kahit sa physical, di ba kapag hindi na tumibok ang puso mo, anong resulta na? Patay ka na. Yun. Kahit sa spiritual, kapag may problema ang puso natin, mawawalay tayo spiritually sa Diyos. Mamamatay na yung relations natin sa Panginoon. Kaya sabi doon, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Lahat ng issue ng buhay. Bakit nag-commit ng adultery? Bakit nag-commit ng fornication? Bakit nagnakaw? Bakit tingnan natin yung sinasabi ng Panginoon. Kapag yung puso ay may problema. Mark chapter 7 verse 21. Sabi ng ating Panginoon, for from within out of the heart of men. Alam mo yun, no? Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, ano ang nagmumula doon sa puso ng tao? Lumalabas ang masasamang pag-iisip. Yun, kaya pala nag-isip ka ng masamang pag-iisip sa kapatid mo. Nagsimula yan sa puso natin, mga kapatid. Yun, ano pa? Yung tinatawag na ang mga pakikiapid, mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. Yun, ano pa? Mga kasakiman. Yun. Alam mo, Kristiyano ang tinutukoy dito. May mga Kristiyano sakim, mga kasamaan, mga pagdaraya. Yun. Mga matamang masama, mga kabusungan, mga kapaluan, mga kamangmangan. Kasalanan pala ang mangmang sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya din sabi ni Apostle Paul kay Timoteo, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mag-aral para hindi tayo maging mangmang. Magtanong. Yon, marami pwedeng itanong, Pastor, ilan ang Diyos? Kasi marami sa labas, sasabihin sa'yo, ang Diyos namin ay marami. Ang ipis ka ay Diyos, kalabaw ay Diyos, lahat na yata nakikita ay Diyos nila. Sa atin ay isa ang Diyos natin. Pero yung Diyos nating isa ay manifested into three, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Kaya yun ang kailangang matuto tayo sa Bibliang kaparaanan para hindi tayo mailigaw. So, sabi po dito, Revelation chapter 20, verse 15. Sabi doon, and whosoever was not found written in the book of life
was cast into the lake of fire. Yun yung mga destinasyon ng mga masasama. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Yon. Gusto ba nyo sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid? Yung araw nga lang, di ba? Nainitan ba kayo, mga kapatid? Tatlo na ang aircon. Nainit pa rin. Kasi nga, kailangan mong ilinisin na yan. 3 taon na yata hindi nalilinis. Kaya, kalau nakabukas yung 3, pero ang init pa rin. Kailangan mag-schedule na tayo ng cleaning. So, yung sabihin, naiinitan tayo. Sa labas, mainit. Sa loob, mainit. Lalo na sa impyerno. Sabi doon, dagat-dagatang apoy. Ano ba yung nandun sa dagat-dagatang apoy? Sabi ng Mark chapter 9. Tinan po natin. Para hindi naman natin sinasabing papunta kayo, papunta ako. Ayaw ko doon. Kaya, mamaya, 9, sabi doon, Mark chapter 9, verse 41. Sabi doon, whosoever, mali yata ako, Mark chapter 9. Yan, tingnan natin mga kapatid kung tama ko. 44. Yon. Sabi doon sa 44, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. Na do'y hindi namamatay ang kanang uod, at hindi namamatay ang apoy. Yung tinatawag na dagat-dagatang apoy. Yun po yung destinasyon ng mga masasama. Di ba? Dito, magpirito pa nga lang ng tilapia. Ano ba yung paborito? Ano ba yung palaging pinipirito ng Pilipino? Tilapia, galungbong, ano pa? Pabalik-balik lang naman yung tilapia, galungbong. Yung ibang isda, hindi na natin alam ang pangalan Kasi yun na lang ang paborito ng Pinoy Pero, di ba? Pag natalsikan tayo ng mantika, napakainit. So, kasi na yung mga kapatid, kaysa naman yung tinatawag na eternal hell, ang tawag doon doon mapupunta yung mga masasama. At yung mga lumalakad doon sa tinatawag pong malapad na daan, karaniwang lumalakad doon yung mga masasama. At itong nakakalungkot, pati yung papunta sa langit, na mga anak ng Diyos, mga pinili ng Ama, mga born again, mga tinubos ni Kristo, gusto na rin lakaran yung malapad na daan. Yun, sunawa tayo mga kapatid. Dito na tayo sa tinatawag na narrow way. Ano yung narrow way? Straight gate. Definition and character, straight gate, narrow way, restricted. Ano sa Tagalog yung restricted? Yung naka-restrict talaga, exclusive, talaga stricto, may yung narrow way, strict. Ano pa? Mahirap, difficult. Only one entrance. Yon, walang ibang way. Isa lang ang entrance. Yon sa resort, 'di ba? Doon tayo yung Thanksgiving natin, isa lang entrance doon Walang ibang entrance doon. Ganoon din dito sa yung inano natin isang araw. Pag wala kang ticket, no enter. Ticket before you enter. Isa lang ang entrance. Ganon din dito mga kapatid. Isa lang ang entrada natin. No room for sin or self. Christ alone is the gate. Anong sabi niya sa 17:14? Because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti. Yun, nawa tayo kasama sa kakaunti mga kapatid. Kakaunti ang nakakasumpong noon. Yun, di ba kaunti na lang tayong kapatid. Basta patungo tayo sa kapayapaan kaysa naman ang dami-dami natin, patunpunta naman tayo sa kapahamakan, brother. Di ba, Brad? Ano natin? Hanggang labas yung dumadalo. Papunta para tayo sa impyerno. Di ba? Kakaunti tayo, basta papunta tayo sa kapayapaan at buhay. Ang sabi po ng John 14:6, Jesus said, unto him, I am the way. Ito na po. Si Kristo lang ang way. Wala na bang way?
Tapos kung saan-saan ka pumupunta, saan ka lumalakad, ang sabi ng Panginoon, Jesus said, unto him I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Tapos gagawa ka pa ng sariling daan, Brother Ariel? Ito na nga, sinasabi ng Panginoon, ako ang daan. Tapos mayroon sa Davao, ako ang anointed son of God. Appointed son of God. Ang dami nagkiklaim na ngayon. Yung malaking religion, di ba? Ang tawag sa kanya, vicar of Christ. Kapalit ni Kristo. Tandaan po natin, walang kapalit si Kristo. Nung siya ay namatay, nabuhay, bumalik sa kanyang kaharian sa tatay niya, wala ho siyang naging kapalit. Nag-iisa po siya na mediator between God and man. Ang binigyan niya ng mandato ay yung mga disciples niya, di ba? Matthew 28:20. Wala siyang iniwan na, ito, ikaw ang kapalit ko, ha? Wala siyang sinabing, ikaw ngayon ang kapalit ko. Ikaw yung magiging ako. Wala pong ganon. Tingnan po natin, Matthew 28:20. Kasi marami nagkiklaim ngayon na sila ro yung kapalit ni Kristo. Ay sabi po ng Panginoon sa mga disciple, 11 na lang ito kasi wala na si Judas. Sabi doon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen. So, yung mga disciple lang ang sinabihan, 11. Walang sinasabi, ikaw Pedro, ikaw ang kapalit ko, ha? Ikaw na yung magiging ganito. Wala ho eh. Ang iniwan niya. Sino bang iniwan ni Kristo, mga kapatid? Tapos siya umakyat. Holy Spirit. Tingnan po natin. John 14. Yon. Sinong sumagot ng Holy Spirit? Nasa kamay. Yon. John 14. 26. 15 muna. 14:26 muna, mga kapatid. Sabi doon sa 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Yon, yung Holy Spirit, yun ang kanyang, nung umakyat siya, ang umalis sa kanya, yung Holy Spirit. Hindi vicar of Christ na nakiklaim. Sa 14:26, anong sabi po niya sa 15:26? Sabi po dito, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. So yun ang kapalit ni Kristo, yung Banal na Espiritu. Wala siyang ibang kapalit. Kaya sa atin, mga kapatid, there is only one way ang ating Panginoon. Walang ibang way. Kaya sabi niya, Jesus said unto him, I am the way, the truth. Walang ibang katotohanan, walang ibang buhay. No man cometh unto the Father but by me. Si Kristo lang po talaga. Kaya sabi niya sa John 15:5, di ba? John 15:5. Tingnan natin, John 15:5. Sabi doon, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, I in him. The same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Galang mo, pag nakay Kristo ka, mamumuo ka nga ng sagana, magiging Christian na ano ka. Kasi yung John chapter 15, ang pinaka-tema dito, the Christian fruitful living. Ang mabungang Kristiyano. Tanong mga kapatid, mabuga ba kayong Kristiyano, mga kapatid? Ano bang bunga? Sino bang natutuwa, mga kapatid, kapag nagtanim kayo ng talong, Brother Ariel, at marami ang bunga? Natutuwa ka o nalulungkot? Siyempre, Natutuwa ka. Dati, nakita ba nyo yung gilid ko dati dyan? Puno ng talong dyan. Di ba? Ang daming talong dyan eh. Ang daming bunga. Sino ang natutuwa? Si Lord. Yung nag-alaga. At yung nakakuha din. Yung mga kapitbahay ko, Pastor, pahingi po ng talong. Pero hawak na po siya talong. Natutuwa po ako bilang nag-alaga. Natutuwa din yung mga nakapaligid kasi mahihingin sila. Okay lang naman sa akin. No? Pero sabi ko, huwag na naman ubusin. Kasi wala na yung may-ari. Pero di ba natutuwa yung nag-aalaga? At sino ba yung nag-aalaga? Tingnan natin. Sabi doon sa verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Ang nag-aalaga pala yung ama.
Tapos sa verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. Gala mo yun, no? Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Kaya huwag kayong magtaka kung isang bise, isang araw, mawala kayo dito. Tapos sisisihin na naman yung pastor. Ano ba kaya ako umalis dyan? Dahil kay pastor, dahil kay brother, dahil kay sister. Hindi po. Inalis kayo ng Panginoon dahil may ginagawa kayong hindi maganda. Dahil hindi na yata kayo faithful sa Panginoon. Tapos sisisihin nyo yung pastor, sisihin nyo si kapatid, si brother. Kaya dito mga kapatid, sa paglilingkod, huwag kayong titingin sa tao para hindi kayo matisod. Dahil ako kung titingin ako sa tao, matagal na po akong wala dito. Dahil ang totoo doon, lahat po tayo'y nakakatisod. Pabuti na lang, hindi ako tumingin sa tao. Bakit to? Sabi ng Panginoon, Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Eh paano ka matitisod? Ang Panginoon, wala namang ginagawang kasalanan. Di ba? Eh kung sa tao ka titingin, kaliwa, kanan, naku si sister, daming ginagawang kasalanan. Si brother, daming ginagawang, si pastor, may ginagawang. Matitisod po talaga tayo. Kaya sabi ng ni Apostol Pablo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Para hindi ka tayo matisod. Kasi yung matitiso rin, sino yung matitiso rin? Yung mga bata. Di ba, mahilig matisod yan kasi bata pa nga eh. Eh ilang taong ka na dito, matitiso rin ka pa rin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, examine yourself. Ano daw ay examinin? Sarili. Hindi sinabing examine your brother and sister. Ang mahilig ang mga Pilipino, examine your neighbor. Ang ini-examine yung ibang tao is sutos naman ng Bible, examine yourself. Yon. Ang i-examinin yung sarili, huwag yung ibang tao. So, ano pa mga kapatid? Sabi po dito, John 10:7. Sabi ng Panginoon, then said Jesus unto them again, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Siya ang pintuan ng mga tupa. Yon, muli nga ang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Verse 9, I am the door. Yon, ganun mo yon. By me, if any man enter in, he shall be saved. Siyempre, temporal po ito, practical, and shall go in out and find pasture. Ako ang pintuan, ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Tignan mo mga batid. Ilang taon na po tayo sa pagiging Kristiyano? Mapayapa ba ang buhay natin bilang Kristiyano, mga batid? Amen. Yun. Nabubusog ba tayo ng mga salita ng Panginoon? Amen. Yun. Kasi ang salita ng Panginoon, nakakabusog ito sa spiritual na buhay. Ang Kristiyano po ay may isang dapat, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, tingnan natin, verse 5. Verse 6 po pala, sabi doon, blessed are they which do hunger. Ang isang Kristiyano palaging nagugutom. Ano kaya ang kinagagutoman ng mga Kristiyano? Sa palagay nyo, kapatid, ang salita ng Diyos. Yun. Kinagugutoman dapat palagi natin yan. Pagkagising, dapat nagbabible reading agad tayo kahit one chapter, one verse. Kaya nga, di ba, nagtsatsaga ako magpadala sa inyo ng morning devotion. Yun man lang. Nababasa ba nyo yun, mga kapatid? Baka naman, okay na. Kunwari, nag-hard ka. Pero binasa mo ba? Amen. Alam mo, yun lang. Isang verse nga lang. Sa sunod, 10 verse na ilalagay ko. Pag naglagay ba ako ng 10 verse sa morning devotion, babasahin nyo, mga kapatid? Amen. Taas ang kamay, lahat ng magbabasa. Yung hindi nagtaas, di kayo magbabasa. Ganun mo yun, nun? Kagugutuman natin bilang Kristiyano ang salita ng Panginoon. At ang sabi pa ng Panginoon, do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Kagugutuman, kauuhawan. Yon. Sino lang ang nagugutom at nauuhaw? Patay o buhay? Buhay. Kasi mahirap nung magutom yung patay. Ibig sabihin, tayo po, mga born again,
Tayo po ang nagugutom, tayo ang nauuhaw sa salita ng Diyos. Ay, yung mga natural man, hayaan na natin sila, hindi talaga sila nagugutom sa spiritual. Puro physical lang, kagutuman nila. Pero paano yung karnal? Yung mga namumuhay sa kamunduhan, yun na. Wala nang gana. Alam mo yung mga kapatid, gumagawa ka ng kasalanan, katumbas yan na may sakit ka. Katumbas na may karamdaman ka. Kapag ang tao ay may sakit, hainan mo yan na napakasarap na pagkain, walang ganang kumain yan. Ganon din po sa isang Kristiyano. Pag gumagawa ng kasalanan, wala nang kaganaganang magbasa ng Biblia yan. Wala nang ganang manalangin. Wala nang ganang dumalo. Wala nang gana lahat. Yan ang katumbas ng tinatawag na carnality. Minsan ipipreach ko about carnality, buong topic talaga, carnal. Machichik mo ngayon kung carnal ka o hindi. Kung namumuhay ka sa kamunduhan, namumuhay ka sa laman, namumuhay ka sa tawag ng kasalanan, malalaman natin yan. Kaya, mga kapatid, ito yung sinasabi ng Panginoon. Nasabi doon, sino yung mga dumadaan sa makiputadaan? Kakaunti, yung mga pinili ng Ama, mga tinubos ni Kristo, believers who deny self, yung mga mananampalataya na i-deny nila yung kanilang sarili. Ano ba yung sarili, mga kapatid? Pag i-deny mo yung sarili, ibig sabihin, si Lord na ang magiging commander ng buhay mo. Si Lord na ang masusunod sa buhay mo. Si Lord na ang magiging captain ng buhay mo. Hindi na ang sarili mo. Kasi kapag sarili mo, ang gagawin mo, yung makalaman, yung makasarili. Siyempre sa sarili natin, tatlo po yung dapat nating ingatan. Ano po yon? The lust of the eye. Ano pa yung pangalawa? The lust of the flesh. Ano yung pangatlo? The pride of life. Yun, nasa atin po yan. Pag hindi natin ingatan yan, babagsak at babagsak po tayo bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. At sasabihin mo na lang, doon na lang po ako lalakad, pastor, sa malapad na daan, na nilakaran ng masasama. At sasabihin mo lang, join na ako. Kasi masarap daw doon sa malapad na daan eh. Kala mo magtitest ka sa makipot na daan, Brad? Kung ikaw, Brad, may motor, ano ang gusto mong daanan? Malapad na daan o makipot na daan? Malapad. Siyempre, motor yun. At ang piliin mo yung makipot, di ka makalusot. Natural ho yun. Pero sa spiritual, sabihin yung makipot na daan, yung mga bagay na para sa Diyos, mahirap gawin yun. Halimbawa, magbasa ng Biblia, mga kapatid. Madali bang magbasa ng Biblia? Sa palagay nyo, o mga naka-join sa Google Meet, madali bang magbasa ng Biblia? Mahirap po. Ang kalaban mo, yung sarili mo. Kala mo magbabasa, sabi ni Pastor, simulan ko ang pagbabasa sa Genesis. Genesis chapter 1. Kala mo, nandun ka sa Genesis 1:1, di ba? Oh, Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and earth. So, nakatulog ka, Genesis 1:1 pa lang. E di, day 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face. Tulog ka agad. Tanong mga kapatid, ilang taon mo ito matatapos? Isang verse lang sa isang araw. Samantalang kung magbabasa ka 1 hour a day, 3 months, mababasa mo ang buong Biblia. 3 buwan mababasa mo. 1 hour a day. Ako, hindi sa pagyayabang, nasa 68 na. 68 times ko nang nabasa ito. Mula no ako yung na-convert 1990. Sinunod ko na yung tamang proseso ng pagbabasa. 1 hour a day. Minsan nga, pag ginanahan ako, hindi 1 hour. You more you read the Bible, you more you love God. Di ba, kapag may love letter ka, sino nakaranas makatanggap ng love letter? Kahit sa text, alam mo, ikaw lang gusto mong pakasalan. Lahat ng simbahan, wag lang sa Quiapo. Di ba, pag nakarinig ka ng word na love, di ba na-excite ka? At pinababalik-balik mo yung na parting yun. Yun. At habang binabasa mo yun, parang lalong tumataas yung ng pagmamahal sa Kanya. Ay, Diyos ang nagbigay ng love letter sa atin, tapos ayaw mong basahin.
Bakit yung love letter ng mga babae, lalaki, hindi mo makalimutan, inaabagan mo. Tapos sasabihin natin, mas mahal ko ang Diyos kaysa tao. Pero yung love letter ng Diyos, di mo man lang mabasa. Nasaan ang katuwiran doon, mga kapatid? Sabi ng Panginoon kay Joshua, huwag mong kakaligtaan na basahin ang aklat na yaon. Dilidilihin mo ito araw at gabi. Kailan daw dilidilihin? Araw at gabi. Ano ang, para maging ano? Upang matupad mo ang nasusulat doon. Sa ganon, giginhawa ka at magtatagumpay. Tapos gusto mong maginhawa at tagumpay. Ayaw mong basahin ang love letter ni Lord. Ano ba binabasa mo? Horoscope! Ipinanganak ko, March 27, 1967. Yayaman ka sa 2028 election. Kasi, may lalapit sa yung politiko. Kala mo, umasa ka sa horoscope? Huwag mo kayo umasa sa horoscope. Hindi yung totoo yun. Umasa tayo sa salita ng Panginoon sapagkat lahat po ng bagay ay naplano na po ng Diyos. Yung kapanganakan, yung iyong pag-aasawa, kung ilan ang magiging anak mo. Alam na ng Diyos lahat yan. Kung ilang taon ka mamamatay, alam na ng Diyos yan. Kung saan ka mamamatay, alam na ng Diyos yan. Kung ikaw, Brother Ariel, ang masusunod, saan mo gustong kunin ni Lord? Gusto ko doon ako sa bundok kaya lang, nagsusulo ako doon. Gusto natin magandang kamatayan, pero hindi natin alam yung manner of death. Diyos lang nakakaalam. Ang importante doon, mga kapatid, lumakad tayo sa makipot na daan, sa mga gusto ng Diyos, sa palatuntunan ng Diyos, kahit mahirap. Sabi doon, Luke chapter 12, verse 22, ito yung mga chosen, mga elite ng Panginoon, mga pinili ng Ama before the foundation of the world. Luke 12:32, fear not. Yun, sabi ng Panginoon, fear not. Huwag daw matakot. Little flock, for it is your father's a good pleasure to give you the kingdom. Yun, huwag daw matakot. Bisa natatakot tayo, Pastor, bakit 5 na lang tayo, Pastor? Nasaan yung iba? Nasa Google Meet po yung iba Wala ho sila dito Yun, no ba mga nasa Google Meet, huwag niyong sanayin na nasa Google Meet pagdating ng panahon. Ang sabi ng Bible, huwag kakaligtaan ang pagdalo. O gayahin natin si Abraham, 3 araw na naglalakad para makapagsamba. Ngayon, mga nasa Google Meet, ilang araw po kayo maglalakbay para hindi kayo makarating dito? Si Abraham, 3 araw naglalakad. O di ba? May reason ba tayo para hindi dumalo? Wala! Ang reason lang natin, emergency at saka necessity. Anong emergency? Pastor, ng anak, ang asawa ko, ako po ang magdadala sa ospital. Emergency po talaga yun. No? Pero kung walang emergency, ano ang dahilan natin para lumibat sa gawain ng Panginoon? Ang utos, huwag kakaligtaan ang pagdalo. Yun. Hindi naman sinabi doon, huwag kakaligtaan mag-join sa Google Meet. Dumalo talaga dadalo ka talaga Yun, baka matisod yung sa Google Meet. Hindi, tinitisod ko talaga. Yung matisod talaga, talagang, yun, hindi naman matitisod yan, matitibay na yan. So, sunod na lang, next Sunday, may Lord Supper po tayo. Nawa, makaabot pa si Brother Norlets. Kaya lang, aalis na si Brother Norlets sa May 28. So, ito yung sabi ng Panginoon, huwag kayong mga takot. So mga Kristiyano, kapatid, ano ba yung kinatatakot minsan natin? Ano yung minsang number 1 kinatatakot natin? Pag dumating po yung Judith, yan ang nakakatakot. Pag wala kang hawak na pambayad, kinakabahan ka na. Pero huwag tayong matakot. Ang dami nang nagdaang panahon, di ba? Ang dami nagdaang mga araw, pero nakakasurvive po tayo Amen. Di ba? Ang sabi nila, taas ng bill ngayon. Ang taas ng bill, kasi ginagamit mo O para walang bill, para wala kang babayaran, anong gagawin mo? Huwag mo nang paandarin. Anong hindi mo paandarin? Huwag mong paandarin ang electric fan. Huwag mong paandarin ang TV. Huwag paandarin ang aircon. At sigurado, pagdating ng bill, wala kang babayaran. Hindi ka mangangamba. Kaya lang, talagang magtitiis ka. Ay bakit noon naman, di ba? Walang TV.
walang cellphone, walang aircon. Nabubuhay naman ang tao. Ngayon naman, nabubuhay ang tao pero puro reklamo. Pastor, ang laki ng bill ko. Ginamit mo ba, sister, o hindi? Ginamit ko po. Ay, ba't magreklamo ka? Ginamit mo pala eh. Pag ginamit mo, automatic na yun. Aandar mo talaga yung ano tawag doon? Kontador. Yun. Ang tao talaga, medyo talagang nandun yung complain, puro complain. Pastor, ang init! Pag taglambid naman, Pastor, patayin mo aircon, ang lamig! Talaga, nandyan talaga yung hindi maintindihan. Pero ito yung encourage sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Huwag po tayong matakot sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ang sabi doon na 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Dapat kayo isang halahing hirang. Yun, ito. Ba't matatakot tayo? Hirang nga tayo ng Diyos. Isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Tayo pag-aari ng Diyos, mga kapatid. Ba't matatakot tayo? Dapat wala nga tayong pinatatakutan. Upang inyong ipahayag ang mga karangalan ninyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. So, ano po yung destinasyon ng mga anak ng Diyos na mga talagang nanatili sa katapatan? Siyempre, yung buhay, yung eternal life, yung kapayapaan. Yun. Gusto ba nyo na may kapayapaan, mga kapatid? Amen. Kung wala ka paghiga nyo, wala kayong masyadong stress. Kasi marami pong tao, nahiga na lang kung anong nakikita sa kaysa mo. Ako, yayaman ako. May 3 butike na nakakita ko. Ano puro butike nakikita mo eh? Yun, di ka makatulog eh. Maganda ho, ito po, kapag matutulog na kayo, 1 hour before, patayin niyo ang cellphone. Patayin niyo ang TV, 1 hour before. Kasi marami matutulog pa lang, ay, i-check ko nga siya, opo, siya nga po, puro opo. Paano ka makatulog? 1 hour before, patay na lahat dapat ng mga gadget. We are the temple of God, mga kapatid. Disiplinahin natin yung ating sarili. Dapat na natutulog tayo before 10 p.m. Mga kapatid, o tingin dito, mga kapatid, alas 10, dapat tulog na tayo. Anong oras kayo natutulog? 10 p.m. 10. Tulog na po kayo talaga ng 10 p.m.? I-check ko po kayo. Kakatok po ako sa inyo. Pag 10 p.m., gising pa kayo. Papainom ko kayo ng sleeping tablet. So, gawin natin yung gabi, mga kapatid. Pahinga po talaga yan. Sinasabi natin na we are the temple of God. Dapat disiplinahin natin yung sarili natin. Kasi tayo rin magsasuffer eh. Alam mo ba yun, ang gabi ang nilagay ng Diyos para magpahinga lahat ng kanyang nilikha. Isda. Punta kayo sa karagatan. Sinong nasanay po sa dagat? Ang isda po. Kaya marami kami nahuhuli sa gabi. Kasi yung isda natutulog daw, nakaganon sa'yo, Brad. Pero nakamulot ang mata, pero tulog pala yun. Yun. Yung ibon. May ibon, may nakita ba kayong ibon nagising sa gabi? Ano bang gising sa gabi? Yung ano ba yun? Yung bat. Yung paniki. Diba? Hindi naman tayo paniki. Hindi na tayo manananggal. So, yun, gawin natin pahinga yung gabi, mga kapatid. Kung maiwasan natin na disiplinahin natin yung mga gadget, yung mga kabataan. Yun. Huwag kayo masyado sa gadget sa gabi. Okay lang sa araw. Yung gabi, gawin natin talagang pahinga. Kasi pag ginawa natin yung gabi na inaabuso natin, magkakasala tayo sa Diyos. Winawasak natin yung kanyang templo. Sabi doon ng Panginoon, kayo ang templo ng Diyos. Siyempre, iglesia ang tinutukoy, pero kabahagi tayo ng church, mawawalan po tayo. Mapaparusahan po tayo. Ano pong sunod, mga kapatid? Yung tinatawag pong life eternal, yon.
peace, joy. So kapag sumunod po tayo do sa narrow way, ang maranasan natin ay kapayapaan, kagalakan, at yung presensya ng Diyos. Ang sarap naman pag palagi mong kasama ang Diyos, di ba? Sabi doon, kung ang Diyos ay kakampi mo, sino pang lalaban sa'yo? Kakampi mo na nga ang Diyos. Pero kung iwanan ka ng Diyos, hindi mo nakakampi ang Diyos, nako, delikado na po yun. So, Matthew 25:34, and then shall the king say unto them on his right hand, Come you, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Yung kingdom of God, yung eternal na langit, nakaprepared na po pala yun before the foundation of the world. Yon. At alam na ng Diyos kung sino ang dadalhin niya. Nakasulat na ang pangalan sa aklat ng buhay before the foundation of the world. Pinili na niya yung sinulat niya sa aklat ng buhay before the foundation of the world. At inihanda na niya ang kanyang kaharian kailan? Before the foundation of the world. Para kanino? Para sa atin po. Kaya nga naghanda siya eh. Kapag alam nyo may darating na bisita, ano ang ginagawa natin mga kapatid? Linis dito, linis doon. Ilabas lahat ng nakatago. Ano ang mga nakatago, Brad? Pag may bisita na ilalabas? Bagong plato, bagong kutsara, bagong baso. Tapos magtitiis ka, basag na baso, basag na pinggan. Huwag mga kapatid. Ipakita natin kung anong natural natin. Gamitin mo lahat ang bago. Huwag nung pagbibisita sa ka magbabago. Kasi ang Diyos na-prepare na eh. Yun, nag-prepare na siya. Kung anong na-prepare niya, yun ang dadat na natin. Yung anak mo, nagtitiis sa putol na kutsara. Yun. Tapos pagbibisita, talagang bagong-bagong kutsara, pinapag-awit mo. Dapat tayo ang nag-i-enjoy, mga kapatid. Kung darating man sila, sa Amerika mga kapatid eh, kapag may bisita, hindi ka kasama sa, kung dumating kayo ngayon, at ang halian, kakain sila pero hindi kayo imbitahin. Hindi ka kasama sa sinaid eh. Yun. Ay tayo mga Pilipino, di ba? Pag may bisita, kain na, ay sige, kain po kayo. Kain po, kaya kahit hindi kasama sila sa handa, o ikaw munang kumain na, tapos kayong natira, naku, daddy, wala na. Tinip na lang ang natira. Yan ang tinatawag na masyadong hospitable ang mga Pilipino. Kahit ubos-ubos na, magkautang-utang, hospitable pa rin. So, ang Diyos po, nag-prepare na po ng lugar natin doon sa langit before the foundation of the world. Hindi na magbabago yun. Ang pagdating natin, ako, babaguhin ko ito. Hindi, naihanda ng ang Panginoon before the foundation of the world, yung dadat na natin. Ano po mga kapatid? Revelation 21:3 and 4. Anong sabi doon? And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Verse 4, And God shall wipe away, ito maganda, from all thirst from their eyes, and there shall be no more death. Doon sa ating pupuntahan, wala nang kamatayan. Ano pa? Neither sorrow, kalungkutan, nor crying. Dito ba, mga kapatid? Minsan napapaiyak kayo? Sinong napapaiyak sa inyo, mga kapatid? Sinong nakaranas ng umiyak? Lahat ng punta ay umiyak, may problema. Ayun. So iba-iba lang ang dahilan kung bakit umiyak. Yung iba ay umiiyak sa sakit dahil may karamdaman. Yung iba ay umiiyak dahil butas ang bulsa. Yun, maraming umiyak dahil butas ang bulsa. Pero yung lahat ng yan, dito lang sa lupa yan. Pansamantala lang yan. Pagdating natin sa langit, wala nang luha, wala nang lungkot. Amen. So, punta tayo sa principle for the narrow way. Entering by grace, not works. We do not earn entrance. God draws, gives, faith preserves His people. Sabi ng Ephesians 2:8-9, For by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast.
John 6:44, no man can come to me except the Father which has sent me through him, and I will raise him up at the last day. Yon, ito po, pangalawa, walking. Ano ba yung lakad natin mga Kristiyano? Walking, self-denial, and obedience. Yun, i-deny mo yung sarili mo. Kakalimutan mo na ang sarili mo. Kasi mayroong gusto ng Diyos na pagawa sa atin. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20. Tingnan natin mga kapatid. Galatians chapter 2 verse 20, sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I know live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sa Tagalog, ang ganda na sa Tagalog mga kapatid eh. Ito yung unang memory verse ko dati. Nung galing ako sa kamunduhan. Nung galing ako sa lahat ng kasamaan. Ito yung unang memory verse ko eh. I am crucified with Christ, nevertheless yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I will, that I'll live, who loved me and gave Himself for me. Sa Tagalog, ako'y napako sa krus sa kasama ni Kristo at hindi na ako, yun, self-denial. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Anong kasunod? Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ganun yung kapatid, ang gandang verse. Self-denial po ang ibig sabihin nun. Na hindi na yung sarili mo ang dapat masunod. Ang dapat nasusunod na sa ating buhay ay ang ating Panginoon na siyang nagtubos ng kasalanan natin. Gala mo, tinubos na nga tayo sa kasalanan, tapos ikaw pa rin ang nasusunod. Anong tawag doon mga kapatid? Parang wala tayong utang na loob sa Panginoon. Tinubos tayo, binayaran kasalanan, siya ang nagpakamatay sa cross, tayo pa rin ang nasusunod sa sarili natin. Parang hindi ho tama. Sabi doon Matthew 16:24, then said Jesus unto His disciple, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sabi ng Panginoon, kung sabi niya, lumapit kayo sa akin, i-deny mo ang sarili mo, at pasanin mo ang cross ko at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin ng cross, hindi literal na cross, kundi yung kanyang kautusan ay yun ang ating gagawin. Di ba? Matthew 11:28, mga kapatid. Buksan natin ang mga Bible na kapatid. 11:28. Sabi po doon, 28, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Yun. For my yoke is easy, and my burden is light. So yung salita ng Diyos, yun ang susundin natin. Yun yung tinatawag na take my yoke upon you. Yun ang papasanin natin. Di ba? Mahirap po talagang sumunod sa Panginoon eh. Kasi ang kalaban mo dyan, yung sarili mo rin. Gusto mo magbasa ng Bible. Ano ang kalaban mo? Antok. Ang tanong, ba't inaantok ka? Eh bakit pag cellphone, di ka inaantok? Pag mananalangin ka, anong kalaban mo? Antok din. Kung kailan naman inaantok ka, saka ka magpipray. Yun. Di ba? Anong utos ng Panginoon? Ganito kayo manalangin. Pumasok ka sa kwarto. Ipinit mo ang pinto. At manalangin ka. Kausapin mo ang Ama na kayo lang dalawa. Yun. Eh, kailan ka mananalangin? Kapag pagod ka? Kapag antok na ka na? Hindi po. Yung relax na ang buhay mo. Relax sa buhay mo dahil paano ka makakapag-focus kung ang dami mong stress sa buhay? So ano pa, mga kapatid? Sabi doon sa Luke 9:23, and He said unto them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily. Yun, daily, papasanin ang cross. Anong gusto nyo mga kapatid? Na pasanin? Literal na cross o sundin ang kalooban ng Panginoon? Sundin na. Kasi mamimili lang naman kayo eh. Kasi kung pipiliin nyo yung literal na cross,
Gagawa kami ni Brother Ariel ng cross. Brother Ariel, no? Kasi si Brother, si Nanay Felicidad, pinili lang tayo literal cross. Abay, mamaya, gagawa kami ng cross. Kaya lang sabi doon, papasanin mo araw-araw. Umaraw kasi yan, dela-dela. Hindi natin kaya yun. Tapos, ang sasabihin ko, Nanay Felicidad, pasanin mo ang cross mula dito hanggang labasan. Abay, talaga mo yun. Sa kainitan ng araw, hindi po ganon. Yes. Ang papasanin natin, gagawin na lang po natin, susundin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Yung sinasabi ng Panginoon na turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos sa inyo. Sabi ng Panginoon sa mga disciple, yun ang gagawin natin. Kaya kailangan magbasa kasi paano mo masusunod? Di mo binabasa. Paano mong susundin ang hindi mo alam? Di ba? Kaya kailangan magbasa ng magbasa. Paano kung wala na tayong pangangaral ngayon? Paano kung dumating yung tinatawag na pag-uusig? Na kanya-kanyang buhay na lang tayo. Alam mo, mayroong pumasok dito, mga 100 sundalo. May Armalite. At sabihin, pumasok na 100 sundalo. Labas ho ang lahat ng hindi Kristiyano. Talagang tinutukan bawat isa, Brad. Lahat ng Kristiyano, labas. Sino kayang lalabas, mga kapatid? Yung lahat ng hindi Kristiyano. Kasi yung Kristiyano, maiwan daw. Kasi nakatutok na sa'yo, Armalite. Labas daw lahat ng hindi Kristiyano. Ibig sabihin, ang habol nila, Kristiyano, pagpapatayin. Ang tanong, lalabas mo ba kayo? Hindi. Temo, hindi na umimik. mukhang wala talaga lahat ay lalabas eh. Pastor, ay buhay na ang kapalit eh. Lalabas muna kami, Pastor. Maiwan ka muna dyan. Kung may fit ka, hindi ka lalaman. Armalite lang nakaharap sa amin eh. Yan ang nangyari sa early Christian, di ba? Pinapasok sila sa bahay-bahay, kinakaladkad, kinukulong, at ginagaruti. So, pero hindi sila, talagang pinanindigan nila hanggang kamatayan. Nabilanggo sila. So, dapat ganun din tayo. Dumating nga ng panahon, kalad ka rin tayo. Pangunahan natin. Unahin mo si Pastor. Kasi magaling sa martial arts yan. Lagi nanonood ng Jet Li, Bruce Lee, ano pa yung mga magaling sa karate? Jackie Chan. Yung pala, kuko nilang chinila sabay takbo. So, pag dumating man ng panahon, mga kapatid, huwag kayong matakot. Sabi ng Panginoon, fear not. Yun, fear not. Huwag matakot. Yun, yung sunod, overtime tayo, maaga pa na, daming pagkain. Birthday kasi ni Elder Melvin. Elder Melvin, maraming handa dito. May saging, ano pang mayroon dyan? Nakasako pa yung iba. Hindi natin alam kung anong nakasako. So, separation from the world. Yun, sabi ng Bible, must come out. Yun, come out from the broad way. Custom, lust, and false way. Yun, yung mga lust. Sabi ni Apostol Paul, wherefore, come out from among them. Yun, aalis tayo sa kanila. And be you separate, saith the Lord. Sinong nagsabi na umiwalay? Ang Diyos. And touch not the unclean thing, and I will receive you. Yun. Umiwalay daw tayo. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mahigpit po ang Diyos, mga kapatid. Napakahigpit. From Old Testament hanggang sa kapanahunan, mahigpit po ang Diyos. Ayaw niya na mga anak niya ay nahahawahan ng mga hindi magandang kaisipan. Gusto niya talaga ang mga anak niya ay talagang nandun sa paglilingkod. Persevere to the end. Sabi doon, John 8:31-32, then said Jesus to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, then are you my disciple indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Yun. Kaya maganda mag-aral na mag-aral. 1 Peter 1:5, who are kept by the power of God, through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Ano yung warning? Yan, malapit na tayo. In exhortation, the danger of deception. Matthew 7:21-23, maraming nag-iisip na sila'y sa Diyos. Yun. Maraming nagko-confess, sa Diyos kami, pastor eh. Sabi ng Panginoon, no?
Matthew 7:21-23, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Sabi ng Panginoon, gano'n mo yun, nangangaral sila, nagpapalayas ng demonyo. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng kasamaan. Nangangaral ng salita ng Diyos, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng himala, pero in the end pala, hindi sila kasama doon sa mga ililigtas ng Diyos. Sila yung mga tinatawag na hindi napili ng Diyos. Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? The call to strive. Pag sinabing strive, agonize, exert, all effort to enter, abide. Ibig sabihin natin, gagawin natin buong lakas, buong kaya para makadaan doon sa makipot na daan. Gagawin natin ang lahat para yung makipot na daan na dapat daanan ay doon tayo dumaan, Brother Ariel. Yun. Di ba alin mahirap? Ang dulo naman nito yan kapayapaan at buhay. Ano mo naman yung maalwa ng paglakad mo? At dulo naman ito ay distraction o kapahamakan. Kalang gagawin natin, sabi doon, Luke 13:24, strive, yun, ginamit na ng Panginoon, strive to enter at the straight gate. For many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. Alam mo, gustong pumasok doon sa makipot na daan, pero hindi sila makapasok. Sino lang yung makapasok doon, mga kapatid? Yung mga anak ng Diyos, yung mga born again, yung mga pinili ng Ama, yung mga nagtalagang biniyaan ng grasya ng Panginoon. Philippians 2:12-13, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Yun. Tagalogin nga natin, mga kapatid. Ang gandang verse to. Ito, memory verse natin to ngayon. Sa linggo. Tingnan natin kung may maka-memorize nyo sa linggo. Pag hindi kayo na-memorize, wala kayong soap. Wala kayong soap. May soap, soap 1, soap 2, soap 3. Anong gusto nyo yung soap? Perla o ano? Sabi doon, sa 12, wherefore, my beloved, sa Tagalog, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko. Yon. Dapat ang pagsunod natin, kahit walang nakakakita, sumunod tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos yung nakakita talaga sa atin, kahit magtago ka sa dilim. Alam ng Diyos yung ginagawa natin. Tapos kinatatakutan mo si pastor. Tingnan mo si pastor, kung na dyan. Magkahunjat ka, pang! Ayan, dyan na si pastor, on the way na. Natatakot ka sa tao. Tapos ayaw mong matakot sa Diyos na siyang nakakaalam ng puso, isip, lahat ng ginagawa natin. Ang sabi doon, wherefore, my beloved, as you have always obeyed us as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Yung kaligtasan tinutukoy dito, mga atid, temporal po na kaligtasan. Kailangang maligtas tayo sa maraming bagay. Maligtas tayo sa maling aral. Maligtas tayo sa masamang tao. Maligtas tayo sa na maraming pwedeng kaligtasan. Pero eternally, ligtas lang po tayo. Tapos sa 13, anong sabi sa 13? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Sino daw ang gumagawa sa atin? Ang Diyos. Nang anong ginagawa ng Diyos sa atin? Maging sa pagnanasa sa paggawa. Pagano mo yung mga kapatid? Pati pagnanasa sa paggawa, ang Diyos pa rin ang gumagawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yung pagnanasa natin gumawa ng mabuti, Diyos pa rin ang gumagawa doon. Pasalamat tayo, mga kapatid. Siya rin ang gumagawa doon. Hindi wala ka talagang ginawa. Kaya magpasalamat tayo, mga kapatid. So, yung pinakasama rin ito, yung pinaka-conclusion, yun, na-conclusion na pa tayo. Huwag niyong tinin yung pagkain, nandyan lang naman yan. Pero nakakagutom na. Brother Elder Melvin, nakakagutom talaga. So,
Huwag ka mag-alala. Marami naman naka-ready na dito. So, we chose the narrow way not because it easy. Mahirap nga narrow way. Bakit natin pipiliin yung narrow way? Kasi mahal natin ang Diyos, mga kapatid. Yun. Mahirap magbasa ng Bible. Mahirap manalangin. Mahirap dumalo, di ba? Kung tutusin, kung ako lang masusunod, hindi na ako pupunta sa church. Sanay po ako sa beer house eh. Doon na lang ako magbe-beer house, di ba? Sanay doon ako. Doon sa Libertad eh. Nandun pa nga yun eh. Nandun sa Libertad, way to heaven. Alam mo, nandun pa si Esther. Di pa nawawala eh. Way to heaven pa. Bababa sana ako nung nasa LRT. Ilang tapos na po ako, graduate na po ako doon eh. Ba't babalikan ko pa? Di ba sabi ni Apostol Pablo, limutin ang nakaraan. Ano ang kasunod? Harapin. Ang ano, Brad? Ang nakalaan. Yun, haharapin mo yung nakalaan, yung nakaraan, tapos na eh. Tapos, yung nakaraan mo, talagang ligon ka. Mahirapan ka. Doon, ang gawin mo, talikuran mo yung nakaraan mo. Alam mo ka ito? Dito ka nakaharap, Brad, di ba? Tawa ng tawa si Brad. O yung mga nasa Facebook, nasa Google Meet. Anak, dito ka nakaharap. Ito yung nakaraan mo. Ano gagawin mo? Limutin ang nakaraan. Ito yung nakaraan mo eh. Saan ka harap? Test. Sanay naman tayo sa City. Ikaw pala ang nakalaan. Nalimot mo na ang nakaraan mo. Kasi kung babalik-balikan mo yung nakaraan, di ba, may stress ka lang eh. Yun. So, relax lang. Nakaraan na yon. Hindi na natin pwedeng ibalik yung nakaraan. Di ba, Brad? Tapos na yun eh. Basta natulog ka, nagising ka, tapos na po yung kahapon. Yun. Harapin mo yung ngayon. Yung bukas, huwag mo nang alalahanin. Wala pa. Ang sabi ng Matthew 6:34, tingnan natin. Ito yung pinaka-conclusion natin. Matthew 6:34. Sa mga nag-aalala sa araw ng bukas. Sabi doon, take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient, ayun, napaganda verse, unto the day is the evil thereof. Kaya tuwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas. Sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Anong kasunod? Sukat. Yon. Anong katabi ng sukat? Bikutan. Sukat. Nasa kaarawan ang kanyang kasamaan. Sufficient sa English. Sa English, sufficient unto the day is the evil thereof. Yon. Kaya yung pag-aalala, kasalanan din po yon. Yung wala pa yung bukas, inaalala mo, wala pa nga, bakit alam mo bang buhay ka pa bukas? Ako hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam, makakarating pa ako ng 6:00 ng hapon eh. Walang nakakaalam. Ang importante kung anong oras ngayon, doon mo ibigay natin ang the best na paglilingkod sa Diyos. Amen. Dahil bawat hinga mo, bawat minuto, pwedeng may mangyari. Di ba? Minsan nga, may kausap ko lang, wala na pala si brother. Kausap ko lang kahapon na. Di ba? Naku, wala na pala si pastor. Nanalo pa yun ng swimming Naka 200 pa naman. Baka may nagpaplano pa mag-swimming, mag-ano tayo. Magkarera ulit tayo. So, yun po yung mga kapatid. Encourage natin sa bawat isa. Lumakad tayo doon sa makipot na sabihin sa mga utos ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. At ang sabi doon, idadagdag yung araw, idadagdag yung taon, idadagdag yung kapayapaan. Ang sarap pong mamuhay ng mapayapa ang buhay. Nang wala kang inaalalang anuman. Bayaan mong ang Diyos ang mag-manage sa buhay mo. Bayaan mo ang Diyos ang gumawa ng plano para sa iyo. Dahil kapag ang Diyos ang nagplano sa iyo, perfect po 'yon. Mamalayan mo lang. Nasa nasa Atlantic Ocean ka na, Brother Ariel. Pastor, nandito rin ako sa Atlantic Ocean, kasama ko ang penguin. O, di ba? Di natin alam. Di natin alam itong mga young people ngayon na ngayon ay ganun lang sila after 10 years. Baka magpaalam na yan eh. Pastor, magpapaalam na po ako. Papunta na po ako sa New Zealand. Yun. Yung ano bang mga bay nyo? New Delhi. Ano pa, Brad, ang mga bay nyo? New York. New Delhi, New Jersey. Ayun, New Zealand. Basta bay nyo. Yun.
brand new. May new. So, yun po mga kapatid, nawa ay na-encourage po tayo sa mga salita ng Panginoon. At tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. At paawit muna si Brother Lilik ng isang awit lang. Kaya tayo manalangin, salamat to Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat to Lord sa mga salitang nagbigay po sa amin ng encouragement na nawa kaming lahat ng mga anak mo ay lumakad ayon sa prinsipyo mo, sa palatuntunan mo, sa makipot na daan na ayon lamang sa iyong kalooban, O Lord. Salamat to Diyos sa mga salitang aming napag-aralan na nagbigay po sa amin ng encouragement na nawa tumimo sa aming mga puso at isipan. Sa natitira po namin oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen.